Kaya sabi na, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Dito po tayo, lipat po tayo sa 1 Corinthians 12:31. 12:31. Sabi po ni Apostol Pablo. Okay, ulitin ko mga kapatid ha. Importante po ito dahil hindi na po natin ano ang kalagayan ng mundo. Baka makita na lang natin nag-take over na ang Antichrist tapos hindi ka prepared, kawawa ka. Okay, paano mo sasalubungin ang kamandan ng Antikristo? Malulupit po yan. Pag-akala natin ay kasi ang ebidensya, panahon po ng mga nakaraan. Ang katulad po din sa Dark Ages, ang pinatay po ng Catholic Church. Kung hindi ako nagkakamali, ilan yun? 38 million ba yan? So mauulit po yan. Baka mas malaki ngayon ang kapatay nila. Kasi ang talagang ng Bible na Antichrist, Roma. Nakahanda ka pa sa panahon na yun. Lalo ngayon, magpapalit na po ngayon ng Pope. Sige, patay na yung Pope na. Ano kaya yung Pope na papalit yan? Mabait? O, kasi ang plano is 2030. Wala na pong 5 taon. Take over sila kung matutuloy po yun. Kaya, kung ikaw hindi ka nakikinig, mahala ka na. Hindi po ito pananako. Totoo po ito. Kung dumadalo ka lang dito, makinig ang tenga, tapos babalik na naman. Ganon din, wala ka natututunan, sinayang mo yung naririnig mo sana, may pag-asa ka sana magtagumpay sa panahon na yun. Kaya lang hindi ka nakikinig. So sana, lahat tayo nakikinig ng maayos. Amen. Sabi rito, uh, 12:30. At sa 29, binanggit ito ni Pablo. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracles? So hindi po lahat. Hindi lahat apostol, kasi ang apostol po sa panahon nila ay 12 lang. Lahat ba propeta? Ang propeta po isa lang sa bawat panahon. Are all teacher? Lahat ba teacher? Lahat ba gumagawa ng himala? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? Okay, so nabanggit ito yung 12 gifts na binanggit sa Bible. Pero ang sabi ng Pablo, but covet earnestly the best gifts. Meron pong gift na the best. Anong klaseng gift yun? And yet should I unto you a more excellent way. Dapat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. So meron mga dakilang kaloob at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Ano yun? Ito na, ang pinakadakilang kaloob. Punta tayo sa 1 Corinthians 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity or love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though, verse 2, I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith
so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So ang pinaka-the best na gift, pag-ibig. Pag wala ka niyan, you are nothing. So kahit na, halimbawa, magaling ka nagpa-prophecy ka, nagtatangs ka, gumagawa ka ng healing, papagaling ka, gumagawa ka hibala. Kung wala kang pag-ibig, useless yung gift mo. So ibig sabihin, yung gift, secondary lang. Ang number one na dapat meron tayo, pag-ibig. Amen. So yan po ang ating pakanasain. I-design natin na magkaroon talaga tayo ng totoong pag-ibig. Amen. Sa 14:12, sabi niya Pablo, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Gaya din naman kayo, na lamang kayo mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng Iglesia. So ang gift, hindi po ito pansarili lang. Kung meron kang gift, ang banal na Espiritu sa iyo, gamitin mo ito sa mga tao, mga kapatiran, lalo na. Amen? Okay. Sabihin, hindi lamang pansarili na, i-define mo ang sarili mo, but para sa kapatid. Amen? 1 Corinthians ulit. Chapter 4 ulit. Verse 1. Sabi niya, follow after charity and desire spiritual gifts. Sabi niya, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayunman, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na. So hindi lamang tayo pag-ibig. Kung mayroon ka ng pag-ibig bilang Kristiyano, nasain mo rin na mayroon kang spiritual gifts. Kailangan meron ka kasi gagamitin mo yan sa takdang panahon. Amen. Gayunman, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit, lalo na ang kayo'y makapangula. Prophecy. Amen. For he that speaketh in unknown tongue, speaketh not unto men. So yung pagsasalita sa ibang wika, hindi, sabi niya, speaketh not unto men, but unto God. So ito po yung sabi ko sa inyo nung Sunday, dalawang klase ang tongue. Yung isa, prayer. At tulad na sabi ko sa inyo, nagpipray po ako sa tongue. Ako lang ang Diyos kasi ang pinapagana doon sa prayer and tongue, isip. Hindi po yan maano ni Satan. Ang gumagana sa iyo yung isip. Kung ano yung gusto mong sabihin kay Lord, isip mo na lang ang gumagana at yung tongue. At yung isang tongue, ito yung kung ini-interpret. Amen. Okay. Sabi niya, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita. So yung prayer in tongue po ito. Kundi sa Diyos. Sa Diyos ka nakikipag-usap, no? Sapagkat walang nakaunawa sa Kanya. Paano mo aunawa ng tongue? Ano, kaya pag may nagtang, naintindihan mo, meron kang interpretation. Amen. Kundi si Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Natapat, ang nanguhula, yung nagpaprophesy, ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay. Ayun. So, yung tongue, ang nakikinabang lang yung nagtatang. Pero yung nagpaprophesy ka, kasi prophecy po ay nag-i-exhort ka. Nai-edify mo ang body. Kaya nga, tuwing linggo, nagtitraining po tayo dito. After ng service, mayroon tayong training sa mga kalalakihan para matuto silang mag-exhort.
Anong malay mo, baka isa sa tinitraining natin dito, may gift ng pagiging pastor. Amen. Nagsasalita sa mga tao sa ikatitibang at sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Ayun, so yun po yung personal niya ng mga wika. Dapat lalo na ang kayo magsipanguna. Pero mas higit ang prophesying kasi hindi lang ikaw ang makikinabang kundi komunikasyon. Amen. At lalong dakilang nanguna kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. So, kung magtatangs ka, kailangan ipanalangin mo sariling damlo na magkaroon ka rin ng interpretation. Amen. Dito po tayo sa buksan po yung Biblia. Dito po tayo sa gift of faith. Yung gift of faith, dalawang klase po ang faith. Sa Galatians 5:22, doon sa 9 fruits, kasama po ang gift, kasama po ang faith. So, isa pong fruit ang faith. So, nandiyan yan sa Galatians 5:22. Amen. Pero meron pong dito sa 1 Corinthians 12, gift of faith. So, dalawang pong klase. Yung gift of faith, kakaiba ito sa fruits. Amen. Ano yung gift of faith? Pakinggan nyo. Buksan natin ang Joshua 10:12-14. Joshua 10. Okay. So, ano po nangyari dito? Dahil si Joshua, meron siyang gift of faith. They spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Son, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. And the sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and hasted not to go down about a hundred. Sino po makakagawa niyan? Sabi niya sa araw, Araw, tumigil ka, buwan! Pati mga bituin. Hindi po gumalang. Kaya nga, tingnan niyo po ang February. Ano February? Ha? Meron bang 30? Meron? Ano pizza ang February? 28. Kasi pinatigil. So hindi kompleto ang February kasi yung araw na siguro, yun yung araw na, tumigil ka. Iyan po ang may gift of faith. O katulad nung nangyari dito, pagyo. Inutusan natin yung hangin, tumas, sumunod. So yung may gift of faith, napapasunod niya. Amen. Pero hindi po ito sa lahat ng panahon. Kung kinakailangan lang. So nakita niyo si Joshua, bituin, araw, buwan. Huwag kayong kumilos. Naalala ko pa yung isang salot sa Egypt, panahon ni Moses, na 3 araw, hindi rin lumabas ang araw. Puro dilim. Wala silang makita kaya kung saan sila inabot ng dilim na yun. Hindi na sila makalis kasi puro itim. Isang lugar lang ang may liwanag. Gosip. So may mga nangyayari sa mundo na ginagawa si Lord
na isang katakatanak. Ang mayroong gift of faith, magagawa nila. At sa araw po ng squeezing, pwede po yan mangyari. Kasi si Philip, matapos ng bautismo ng Eunuco, nagulat yung Eunuco, nawala na si Philip sa tabi niya kasi nakasakay sila sa karwangin. Anong bautismo? Nababa sila. Paglingon ng Eunuco, wala na si Philip. Nasa si Philip, napunta sa ako. Pwede po yan natin gawin sa panahon na squeezing. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon, makinig kang mabuti at pwede kang magsulat para maalala mo yung gagawin mo. Amen. First Kings. Chapter 17. Verse 1. Ano po dito? And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, si Elijah naman ito, nagsalita sa hari, si Ahab. Anong sinabi niya? As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Mabigat din ito si Elijah. Hari mismo. Kaaway niya ang hari dito, si Ahab. Anong sabi niya? At si Elias na Tisbita na sa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Ahab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. 3.5 years po yun. Hindi niya ulan. O anong mangyayari kapag ang isang bansa o isang bayan, walang ulan? Tuyo. 3 taon at kalahati. Natuyo ang Israel. Na magkakaroon lang ng ulan kung sasabihin na niya. Iyan po ang may gift of faith. Sa atin, nangyayari din paminsan-minsan, katulad ng mga, yung sabi ko nga sa inyo doon sa Bani, yung pinatuloy kami ni Jackie, pinakape kami, pinakain kami, hindi ko kilala. Kasi nakita kami doon nag-uusap ni Jackie sa sa may madilim na. Sabi niya, Brad, dito kayo, madilim na dyan. Pinatuloy kami, pinakain kami. Bago kami umalis ni Jackie, sabi ko, Brad, pagpapalain ka ng Panginoon, pagbalik ko rito, maganda na ang bahay mo. O, iwan ko, bakit nung nasabi yun? O, pagbalik ko, barong-barong lang ang bahay niya. Ngayon, 2 grados, pagbalik ko. Amen? So, yan po, na nakakapag-ano ka ng salita na nangyayari. Amen? O, naalala ko no si Jomer, ano ba yung na business nila noon? Yung pumupunta sila sa baybay? Ha? Yung taga Cavite yung kanilang Tri-access. Magkita kami ni pumunta sa bahay na Brad, meron ka ngayon sa araw na ito, 3 na maano mo. Pagbalik, Pastor, 3 nga. Hindi mo naman sinasadya yun. Hindi naman ako prophet. Kaya lang may biglang sasabihin ka, nangyayari. Amen. Okay. So nakita niyo ba? Acts 13. Acts 13:8. Ano pong sabi dito? 13:8.
Ano sabi yan? Ito naman si Pablo ulito. But Elimas the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Then Saul, si Pablo po ito, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him, and said, "Oh, full of all subtlety, and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? And now," sabi ni Paul kay Elimas, "behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season." And immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. So tingnan niyo po ito. Si Elimas, sa Tagalog, ay sorcerer, mangkukulam. Sapagkat ganito nga pagkahulugan sa kanyang pangalan, yung Elimas pala, mangkukulam. Ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalatayaang prokonsul. So ang trabaho ni Elimas, hadlangan niya yung mga nananampalataya. Okay. Datapot si Saulo, na tinatawag din Pablo, na puspos, ayan, tingnan niyo ang mga may gift. Puspos ng Espiritu. Gagana po ang gift pag puspos ka ng Espiritu. Puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata. So tinitigan niya si Elimas. At sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo." Anak na pala ng dyablo ang sorcerer, ha? Okay. "Ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka magatitigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon." So anti-Christ po ito. Inaano niya yung pananampalataya sa panahon na yun. 11. Okay. "At ngayon," ito ang sinabi niya, "narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At pagdakay nahulog sa kanyang isang ulap at ang isang kadiliman, at siya nagpalibot na humahanap ng sa kanya aakay sa kamay." Sinabi lang ni Pablo, mabulag ka. Hello, naalala nyo, sa Lamay, Binmali, yung kapatid ni Bobby, kinukuha yung mic, nangangaral ako, kinukuha yung mic. Sinabi ko lang, sa pangalan ni Jesus, tumigil ka. Tigil. So, hindi po ito kwentong barbero. Nakita nyo ito. Amen. Hindi po yan Kaya nga itinuturo ko ito kasi experience ko. At kailangan yung matuto dahil 2030, pag ito po yung natuloy na plano nila, paano ka na? Amen. Kaya sana may matutunan tayo dito sa pagtuturo na ito. Okay. Now, kung nyo pong maalala, yung pong sa Acts 5, si Sapera at si Ananias. Sinabi din mga apostol. O yan, si Ananias, patay na, sabi niya sa asawa. Nilibing na. Nung panahon na yun, pag namatay pala ang tao, libing agad. Wala yung asawa, nilibing nila. Dumating yung babae, bakit nyo dinaya ang Panginoon? Ngayon, susunod ka na sa asawa mo. Isang salita lang ni Pedro, susunod ka na, bagsak, patay. Kaya nakakatakot po pagka gumagana ang gift of faith. At nagsalita ka, delikado po ang tao. O kung yung kapatid ni Bobby, sinabi ko mangisay ka, wala na yun. So mabuti na lang, sinabi ko lang, tumigil ka. O tumigil siya, magdamag. Ayan, nakita niyo yun. O yung mga
kasama ko sa Lamay, nakita nyo yun. Marami tayo noon. Oh. Amen. Okay, so yan po. Ngayon, iba po yung gift of faith sa healing. So, punta tayo sa gift of healing. Hindi ko na ito babasahin kasi mahaba. Isa sa mga pinagaling ng Panginoon, si King Hezekiah. Sinabi ng Diyos, mamamatay ka na. Pero nagmakaawa si Hezekiah. Hari po ito. Nabigyan pa siya ng, kasi hindi niya pa na-prepare ang kanyang pamilya. Humingi siya ng palugit na huwag mo nang kunin. Binigyan ni Lord ng tsansa. 15 years. O, mahaba-haba yun, di ba? Mamamatay ka ngayon, pero 15 years pa ang, ng buhay niya. Yan po ang gift of healing. Si Naaman. Si Naaman, may leprosy. Pumunta kay Elisha. Nagalit pa nga kasi walang sumalubong kay Naaman. Inutusan niya lang si Gehazi. Punta mo yung may bisita dyan. Sabi ni Gehazi, may bisita. Alam, propeta yun eh. Pagpunta niya sa labas, mayroon nga. Sabihin mo lang diyan sa bisita, lumublob ng 7 beses sa Jordan. Paano nalaman ni Elisha na may sakit na kitong si Naaman? Propeta yun. Lingkod ng Diyos yun. Ang utos niya, lumublob. Ngayon, nagalit pa ngayon ni Naaman kasi ang dami namang ilog na malinis. Bakit? Diyan pa sa marumi. Sabi nung sundalo niya, Sir, Kapitan, kung magsasabi ba ang propeta na mas mataas dyan, masusunod mo, ito nga, hindi mo kaya. Kung maipagawa sa yung iba, makakaya mo ba? Ito nga, hindi mo kaya. So natawan siya, lumublob. Ang daming may kitong doon. Paglublob ni Naaman ng 7 beses, gumaling. Yung mga nandoon na may kitong din, kung lulublob sila, gagaling. Kasi hindi para sa kanilang healing. Para kay Naaman lang. So, yan po ang gift of healing. Si Elisha, sumunod ka lang sa sinasabi niya, gagaling ka. Amen. Kasi may mga power po yung minsan tayo dito, may sinabi ang pastor sa'yo, hindi ka sumusunod, may sakit ka, may pinagagawa sa'yo, ayaw mo sumunod, hindi ka gagaling. May pinagagawa sa'yo, iba naman ginagawa mo, paano ka gagaling yan? Amen. Yung anak ni Jairus, patay na. Pinunta ni Jesus Christ sa bahay, 12 years old na yung bata, patay. Sinabi lang ni Jesus, bumangon ka ining. Bumangon. Yung babaeng dinudugo, 12 years ding dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Nahawakan, gumaling. So may gift of healing yung babae na dinudugo. Di ba? Kasi sabi ng prophet, ang may tunay na may, kasi kung hindi mo sasabayan ang faith nung taong meron, hindi ka rin gagaling. Amen. Now, para mapabilis po ito kasi mas importante po yung mga karugtong nito. Kaya makinig po kayo mabuti. Kung hindi nyo na-record, isulat nyo. Working of miracles. At sabi ko nga sa inyo, sa panahon po ni Philip, amen, nag-translate siya o nag-transport siya sa Asoto. At pwede po natin niyang gawin sa panahon ng squeezing. Kasi halimbawa, nakubkub ka. Na-corner ka na. Wala ka ng ibang hindi naman tayo pwedeng pumatay. So, iyon ang gawin mo. Ilipat ka sa ibang lugar. Sa walang panganib. Mangyayari yan. Amen? Si Jesus Christ. Ilan tinapa yon?
2 isda. Ang kakain, 5,000 lalaki, ay yung mga asawa nandoon, ilan na? 10,000. Ay yung mga anak, more than 20,000 lahat. Pinakain sa 3 tinapay lang. Bakit? Kasi nanalangin si Jesus Christ. Nag-multiply ito, lahat nakakain. At sa ating buhay, higit sa lahat, na pinakahimala, yung pagbabago ng buhay. Kalimbawa, isang taong masama, nasiran mo ng salita. Dati barumbado, lasinggero, lahat na. Nabago, yun ang isang pinakadakilang himala. Yung mabago ang buhay ng tao. Wala pong makakagawa niyan, si Lord lang. Yung pagbabago ng tao. So kung ikaw masipag ka mag-share, nabago yung tao, mayroon kang working of miracle. Amen. Nagsasalita ka sa tao na bago, mayroon kang working of miracles. Amen. Ngayon, ano po tayo sa ano? Sa ano po, sa Old Testament, merong yung mga anak ni Jacob, tinawag po yun na 12 patriarch. Amen. 12. Pagdating sa New Testament, meron ding 12 disciples. Sa Senate, every election, pumipili tayo ng 12 senators. Every election. After 3 years, election. 12. So, bali 24 sila. So, Old and New Testament, bali 24 elders. Tama? 12 sa Old, 12 sa New Testament. 24. So, tayo naman, naghahalal tayo ng 12 senators, bali 24 din. So, mayroon na 24 na senador sa Senate. Si Satan, meron din siyang mabibigat na maraming masasamang espiritu, pero meron siyang 12 mabibigat na ito ang dapat nating i-conquer. Dahil araw-araw nandyan ito na siyang istorbo sa buhay ng Kristiyano. Ngayon, pag wala ka pong knowledge, kasi sinabi pa din ni Hosea yan, my people perish for lack of knowledge. So kung wala kang knowledge patungkol sa mga masasamang espiritu, lagi kang bagsak. Kasi kung hindi mo alam, halimbawa, ito pong mga senador, may mga abogado yan, may mga tauhan yan. May maraming mga ano yan sa kung ano-ano mga nila, mga tao nila. O halimbawa, parang ganito. Kung ang huhulihin ng gobyerno, adik, hindi po yun matitigil na adiksyon. Pero kung ang hulihin mo yung gumagawa ng droga, matitigil hindi. Kaya hindi matigil kasi may droga pa. May gumagawa ng droga. Subukan ng gobyerno lang, hulihin mismo yung gumagawa ng droga. Titigil hindi. So dito, kung ang huhulihin mo lang, yung mga nagbebenta lang ng ng drugs, mga dealer, at hindi mo nahuli yung gumagawa mismo, magpapatuloy ang droga sa Pilipinas. So dito, sa ating pag-aaralan, ay pag hindi mo rin na-hit ang yung pinaka kumbaga gumagawa ng droga, mananatili din yung problema mo. Halimbawa, number 1, ito pong Romans 8:15.
Romans 8:15. Sabi niya. Tingnan nyo, para makita nyo. Romans. For ye have not received the spirit of bondage. So, ang bondage pala ay espiritu. Ano sa Tagalog ang bondage? Pagkaalipin. So, sabi niya, ang Kristiyano, hindi raw tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin. Kundi ano? But ye have received the spirit of adoption. So, ngayon, ito pong spirit of bondage, marami pong mga manifestation yan. Halimbawa, ito, kalooban ba ng Diyos ang sakit? Cancer? Wala namang sakit na galing sa Diyos. So bakit maraming inaalipin ng sakit? Kasi maaari ang cancer, lumayas ka sa pangalan ng Diyos. Hindi po alis yan. Dahil ang may hawak niyan, na cancer, o anumang sakit, ang may hawak niyan, spirit of bondage or spirit of infirmity. So kung hindi mo alam ang palalayasin mo, hindi po yan alis. Cancer, lumayas ka. Hindi yan alis. Bakit hindi mo na? Kasi alipin na yan. Matagal na panahon nagkasakit yan. Katulad nung 12 years na dinudugo. Nasakop na siya ng spirit of bondage. Kahirapan. Huwag mong sabihin galing kay Lord ang hirap. Susubukin ka, pero ang kahirapan, galing kay Satanas yan. At pag inalipin ka ng kahirapan, kawawa ka. So anong dapat mong palayasin? Espiritu ng pagkalipin sa hirap. Pero ulitin ko kailangan, pag nagpalayas ka ng demonyo, tiyakin mo wala kang demonyo sa katawan mo. Satanic captivity. Bondage mo yan. Slavery. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse 26. Mahaba po ito. 26. Ano sabi diyan? And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. So meron pong mga alipin ni Satanas. Kung hindi mo alam ang palalayasin mo, kaya marami pong alipin si Satanas na hindi nila namamalayan, pinapahirapan sila ng demonyo araw-araw. Makakala nyo ang spirit of bondage. Hindi ba biblical ito? Wala ba sa Bible ang spirit of bondage? Andyan. Amen. Ano pa? Matthew 4:16. Matthew 4:16. Ano sabi yan? The people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light sprang up. Sabi yan. Okay. Ang bayang nalugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. So yung pong nasa kadiliman ang buhay, alipin din ni Satanas yan. Katulad ko, alipin po ako ni Satanas noon. Biro mo, mula umaga, madilim pa. Maglalasing na ako. Magsisigarilyo ako. So alipin ako ni Satanas noon. Hello? So yung buhay ng kadiliman, naalipin po sila ni Satan. Dapat silang makalaya. At pwede tayong makatulong sa mga naalipin. Dito, dati lahat naman tayo halos ng lalaki dito. Alipin ng alak. Pero dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, nababago. So makapagbabago dyan lagi si Lord. Amen. Next. Luke 4:18. Luke 4:18. Sabi po rito. Pula po yan, si Lord.
The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Poor. Ano pa? He hath sent me to heal the brokenhearted. Two. To preach deliverance to the captives. Ayan. And recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. So ito po ang dahilan kung bakit bumaba si Lord. Para makalaya ang tao sa kabulagan, pati bulag is natural. Healing. Ayan po ang trabaho ni Lord. At sabi ni Lord, John 14:12, ang sumasampalataya sa akin, gagawin din niya ang mga ginawa ko. O, paano yun? O, hindi ba yan biblical? At sinasabi rin ng propeta natin yan, gawin niyo ang ginawa ko, sabi ni Lord. Amen. Hindi po nagpapaso ang Diyos. Kasi kung sasabihin natin, wala na yan, nun yan, ay mali ang Bible. Hindi na totoo yung Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Dahil nagpaso na pala, wala na. Nagpapatuloy po ito. Amen. Oh. Yun pong lust of the eyes, lust of the flesh. Kung hindi ito mawala sa iyo, alipin ka rin. Amen. So marami pong pang-aalipin ginagawa ang dyablo. At alamin mo ito, iyon ang i-battle mo araw-araw. So isang espiritu pa lang po yan, ha? Oh. Ano pa? Compulsory sin. Sinasadyang pagkakasala, alipin ka. Yung sinasadya mong gumawa ng kasalanan, pagkaalipin po yun. Mga manyak, alipin po yan. All addiction, alipin po ni Satan yan. Nagsisigarilyo ka, hindi mo matanggal ang sigarilyo, ang alak, kasi alipin ka ni Satanas. Hindi mo yung matatanggal hanggat alipin ka. Kailangan mo lumaya. Ang tanong nga lang, kailan? Ay, nasa sayo na yan. Kung gusto mo lumaya, iwanan mo yan. Dahil hindi mo nakikita, alipin ka ni Satanas. Hanggat naglalasing ka, nagsisigarilyo ka, ang dahilan niyang alipin ka ni Satanas. Amen. So, isa pa lang po yung espiritu, ha? Ano yung espiritu yun? Spirit of bondage. So, kung ikaw ay alipin, kasalanan, yung pagsisinungaling, hindi mo maiwasan kasi alipin ka na ni Satanas. Amen. Pag nanakaw, tuwing linggo, pinagnanakaw mo si Lord kasi alipin ka ni Satan. Okay, dalawa muna ang natin yan. Spirit of fear. Biblical ba ang spirit of fear, Pastor? 2 Timothy 1, verse 7 to 8. 2 Timothy 7 to 8. Ayan. For God hath not given us the spirit of fear. O no, hindi ba espiritu ang takot? Ayan, nakasulat. Oh. Ang Diyos, sabi niya, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, but of power, and of love, and of a sound mind. Ayan po ang Diyos. Ha? So, ang takot po ay espiritu. Ano po ang mga manifestation ng takot? Okay, hindi ko na ito babasahin kasi marami ito. Number 1, sa 1 John 4:18, torment. Trabaho ni Satan, itormento ka. Ha? Sa Job 4:14 to 15, trembling. Pakikinigin ka sa takot. Mga horror, Psalms 55:15. Fear of death, takot na mamatay.
Hebrews 2:14 to 15. Faithless, Matthew 8:26. So yung mga walang pananampalataya, kaya ka walang pananampalataya, may takot ka. Amen? Anxiety. Ano yung anxiety? Worry of tomorrow. Ha? Ano na naman kaya ang kainin namin bukas? Yung nag-aalala ka. Ha? Baka wala akong pang-tuition ng anak ko. Ang isang Kristiyano, hindi po siya nag-aalala sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ang Diyos, lagi po siyang nagbibigay. Amen. Siya'y hiya. Sino dito mahiyain? Nadali ka ni Satan ng spirit of fear. Dahil ang isang Kristiyano, hindi po yan dapat mahiya. Amen? Bakit hindi dapat mahiya? Eh, hindi naman pagnanakaw yung gagawin mo. Mahiya ka kung nagnanakaw ka. Yung nagnanakaw ng touch, mahiya ka. Ayan, anong mga dapat mahiya? Pero kung tama ang gagawin mo, anong dapat mo ikahiya? Ako po, nangaral ako sa mga mayor. Kasama ko si Jackie. Mga pulis. Hindi ako nahiya sa kanila. Mga estudyante. Ba't ako mahiya sa kanila? Sila nga ang dapat mahiya sa lingkod ng Diyos. Amen. Mga tension, stress. Alam niyo ba ang stress? Spirit of fear po ang sumakop dyan. So, kaya kung ikaw na-stress ka, anong palalayasin mo? Spirit of fear. Okay, dyan muna tayo. Dahil mahaba pa po ito. Tuloy natin ito sa Part 2 po ito ng Gifts of the Holy Spirit. Then sa Sunday, tutuloy po natin ito. And then doon po sa pagtitraining natin kung paano ito gagawin, hindi ko na po ito ilalive dahil dito po natin gagawin sa church yan sa pagkatapos ng service. Amen? Okay, God bless. Kape po muna tayo.